Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Taurus, this reading is for you. Hindi ko nakita to. Maraming salamat muna. December tayo, no? December 2024. So, maraming salamat muna sa mga subscriber. Yung subscriber cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan Taurus. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Mangyayari or dami namang card dito. Mangyayari pala yun sa intuition, luwakan natin isipan. Tandaan nyo, napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Pag hindi nag-resonate, ibig sabihin, hindi ito para sa inyo. Okay, you need to defend yourself. Yan, may mga sitwasyon na kailangan mo rin ipagtanggol din yung sarili mo, no? O kaya, mag-put boundaries ka, ganyan. Kumbaga, wag ka lang, siguro may mga time talaga na kailangan mo rin magsalita, no? Yeah, we have the stepping into a new experience. Yan. Kung pag-aanuhin ko to, siguro this is a time na, no, na kung yung pananahimik mo, mga nakaraan o mga ilang taon man yan, no, sa nakita ko dito, siguro this is the time na magkaroon ka naman ng upgrade or mag-forward ka sa mga plano mo. Try mo yung mga new experience sa buhay mo. Diba? I-explore mo yung sarili mo. Hanapin mo yung sarili mo. Ganyan. Ingat kayo with comes sa leg, no? Yan, yung iba siguro, handito kayo sa sitwasyon na maaring masugatan kayo, mamanhid kayo, manakit yung mga buto-buto nyo, may goat, ano yung goat? Yung diba? May goat kayo, o kaya yung sa may tuhod, diba? Yan, baka nananakit yung tuhod nyo, o kaya yung talampakan nyo. Ingat kayo with comes sa leg. Baka namamanhid dyan, masakit, mapilay, huwag naman po sana, di ba? Aksidente kayo, baka may ikaw or may malapit ka sa puso mo na baka yung hindi makalakad, ganyan, may saklay, huwag naman po sana. And we have the dark man. Maaring ikaw is your dealing dito sa tao na to. Maaring kuya mo, kasamahan mo sa trabaho, karelasyon mo, or maari ding ikaw. With the dark man, with dark complexion or hair. Yan. We have the kangaroo. May mga unsettled time, no, na need plan to head. Yan, may mga kailangan mong planuhin maigi, no, kung ano yung mga gusto mong planuhin mo maigi kung ano. Kumbaga, wag kang anak. Wag kang mag-jump lang. Wag kang mag-jump. Planuhin mo maigi yung mga gagawin mo this time, no? Sa nakita ko dito. Kailangan nasa plano. Anak, ang busy mo, anak, kakakukuha ng card ni mami. Naubos na yan. Kailangan daw ng tamang pagpaplano. We have the base, secret admirer. Maaring ikaw, meron kang crush or may tao dito na nakaka-crush sa'yo. Yeah, may mga lihim na pagtingin sa'yo. You know, nakatago sa loob ng base yan. Baka ikaw, meron ka pang nararamdaman. Baka ito to. Diba? Baka, well, kung ano man yan. And we have the success. Siyempre, kapag nakapagplano ka na ng maigi, no? Yan, i-forward mo yon. And then, kumbaga, ito yung magiging step up mo no? To your success. Okay? Yan, may success ka raw. Tingnan natin yung first week. First week ni Taurus. The devil agad. Ang aga naman ni devil. Second week. Tingnan natin, ito yung mga mangyayari sa'yo, ha? Kung hindi ito mangyayari, balikan mo. Pag hindi nangyari, di okay lang. Diba? Third week. Ay. Fifth week. Ay, fourth. Ano yung fourth ni Taurus? Maaari sa iba dito, nangyari na to. Wow. Mukhang magiging masaya ka dito,
Oh, kasi ano to eh. 'Di ba Christmas na to at the port? Tingnan natin ang iyong tip. Yung tip kasi is ano, ano siya, ano siya, kakainin niya yung ano, yung January. Okay. So, nakikita ko sa iyo dito, we have the Ten of Pentacles. So, wow, it's good. Mukhang magiging maganda ang iyong kaperahan. Ito na yon siguro si success, no? Okay naman, meron kang tutulungan. Andito rin yung pagtulong with comes to your family, ganyan. Baka magpapadala ka ng pera, o kaya matutulungan mo yung pamangkin mo, o kung may anak ka, ganyan, no? Sa nakita ko sa'yo dito, may mga sitwasyon na napipigilan ka. No, kumbaga, sa iba sa inyo, siguro may mga part ng buhay mo na medyo you have an addiction. Diba? May mga ginagawa ka siguro na hindi tama, ganyan. Ako nakita, halimbawa, um, palainom ka ng alak, palagala ka, palagastos ka. Kung ano man yung alam mo na hindi magiging maganda para sa'yo, to growth, alam mo yun. Siguro you need to release, no? Nakita ko, iba sa inyo, handun kayo sa sitwasyon na yun, no? And you need to decide to focus more to yourself. Maaaring iba sa inyo is nandito kayo sa sitwasyon na nalalack control kayo kung ano talaga yung inyong direction sa buhay, no? Maaaring yung feeling trapped with something, no? Sa nakita ko dito, na kailangan mo na mag-decide, no? Maaaring may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng dark thought, ganyan, na may mga sitwasyon na hindi mo nabibigyan ng effort sa ngayon. And then, sa ngayon siguro you need ng mental peace, no? Sa nakita ko dito. And try to move forward sa direksyon na tama. Sa nakita ko dito. Palitan mo yung mga bagay o alisin mo yung mga bagay na nakakapagpa-growth, na hindi nakakapagpapapigil sa'yo to growth, no? Sa nakita ko dito. And sinasabi rin dito na masaya ka naman, no, sa nakikita ko dito. Masaya ka naman kung nasaan ka man ngayon, kaso may mali lang siguro. Kung ano may mga addiction mo sa buhay. Addiction, gambling, gala, palagastos, o kaya not thinking to the future, happy-happy lang, mga ganyan, no? O kaya meron naman, you are in a toxic place ngayon, no, sa nakita ko dito. Maaring may mga toxic person, toxic energies na nakadikit sa'yo, o kaya nakakasalamuha mo, ganyan, no? And also, may nakikita rin ako dito na someone is obsessed. Mayroon akong ano sa braso ko. Someone is obsessed. I don't know kung saan siya obsessed, no? Nagkakaroon ka sa iba sa inyo siguro nagkakaroon ka ng choices in life kung ano talaga yung tamang direction sa buhay niyo. May pagkikita ng dalawang tao, no? May getting together, or maaring may makipagkita sa'yo. Sino makikipagkita sa kanya? Show me. Nyank. Makipagkita sa'yo is the Earth, the Capricorn. O, tingnan mo, the Devil. Devil again. Diba, dalawa na yung Devil mo. Ibig sabihin, yung mga nakakasalamuha mo ngayon this time is medyo hindi nakakatulong sa'yo, no? To growth sa nakita ko dito. Kaya siguro, yun yung sinasabi na, kaya twice siyang lumabas. O kaya mayroon ka mga bad habit talaga sa buhay mo na kailangan mong i-release, no? O kaya may mga nakakabanting ka, nakakasalamuha mo na hindi nakakatulong sa'yo. Okay? Tingnan natin si Devil para sa first week. Iba sa inyo, may problema kayo sa ano? Sa pera? O sa trabaho? Iba, parang may sumasakit ang ulo? May sakit ba kayo? May taong parang may sakit. Masakit ba ulo nyo? Paa nyo? The first week is... Sino po? Sino sila? Okay. Meron daw na there's an offering. Ako na nakita sa'yo, no? Parang may mag-aaya sa'yo at the first week.
O baka mamaya itong mga nakaraan, maaring 3 days, 3 weeks, 3 hours, o months man yan sa iba, nangyari na or mangyayari pa lang. Mukhang may maaring may magte-text sa'yo, no? Sa nakita ko to, maaring maybe i-receive a text message or offering ng isang kaibigan. Devil to, ha? Isang kaibigan na pang sarili lang niyang iniisip niya. Maaring, I don't know, siguro, banding talaga kayo, di ba? Maaring magkakaroon ng mga lakad, no? Ako nakikita, maaring may mga activity kang gagawin, lalabas kayo, ganyan. So, nakita ko dito. Ano to, we have the Pisces, Cancer, Scorpio, and also, we have the Capricorn, it's a devil kasi, and also we have the Air and Aquarius. Yan, yun yung mga maaaring makakabanding mo this time. Maaaring maaayain ka nito. We have the Nine of Swords din. Oh. We have the Gemini. Yan, may Gemini tayo. Saan naman ang punta nila? Baka may lakad at mag-iinuman kayo. Parang may mga pupuntahan kayo, mga gathering. Someone want to collaborate. Maybe your friend. Maring 3 kayo, 4 kayo, no? Sa nakita ko dito. Yan, may mga collaboration. May mga joy akong nakikita. And celebration, ganyan. Baka may mag-chill-chill kayo. Ingat ka rin, parang nakikita ko dito is makakaramdam ka ng pagod. Siguro nga, sa paggagala. No? Pisces, Cancer, bakit ano yan? Anong ibig sabihin? Okay. Meron daw dito, maaring 3 lang kayo. Mukhang magiging 3 kayo dito, sa nakita ko dito. 3 or 4. Or baka, kung hindi, 5 kayo, pero magiging 4 kayo, or magiging 3 kayo, ganyan. Ako nakita dito. Kasi yung isa parang, indecision. Yung isa, parang hindi siya oo. No? Kung 4 kayo o 5 kayo, isa sa inyo is hindi oo. Sa nakita ko dito. Parang, it's no. Yun ang nakikita ko. Dito. Ingat ka lang kasi alam mo naman yung devil, 'di ba? Isipin mo rin yung it's up to you. It's up to you. Second week, the Wheel of Fortune. Maring may mga travel, ganyan. Travel, going somewhere, baka sasakay kayo ng bangka, barko, maglalayag kayo, or may mga pupuntahan daw kayo, ganyan. Baka mag-chill nga kayo. Iinom kayo ng kain, yan. May nakita kasi akong pagkain, tsaka inom-inom. Sa bagay, kapag nag-chill ka, gano'n naman talaga. Wheel of Fortune. The Fire, Aries, Leo, Sagittarius. And we have the Wheel of Fortune of the Fire also. Pareho lang yun, ha. And we have the puro fire to, mukhang at the second dito is nakikita ko dito na may mga sitwasyon na maybe you are awakening or something. Ako nakita dito, no? Tingnan natin. Parang ma-awakening ka. Parang may mga decision making ako nakikita sa'yo. Tungkol saan? Also, we have the fire. Again, puro fire. The Wheel of Fortune. Okay. At the second week, no, parang ang nakikita ko dito is parang may isang situation na
Maaring malilito ka or tatanggihan mo, no? Ako nakikita. Para magkakaroon ng awakening, magkakaroon ka ng ibang direction by the second week, no? Parang halimbawa, may tao na mag-aaya sa'yo, o may tao na hihingi ng tulong sa'yo, o may tao na, na, na friend mo, halimbawa, na friend mo na, o kakilala kasamahan sa trabaho, ganyan, na gustong makipag-union. Yung sa nakita ko dito, by the second is parang may iba kang lakad. Yun na nakita ko. Parang hindi ka muna doon pupunta or hindi ka doon sasama, no? Or malilito ka. Pero ang nakita ko, may iba kang lakad. There's a new direction, may pagtulong. Maaring may tutulungan ka dito, no? Ibang lakad o may tutulungan ka na kapamilya. May nakikita kasi ako dito na may hihingi ata ng tulong sa'yo, may tutulungan ka isang pamilya. Isang pamilya, na kapamilya. Ang nakikita ko dito. Magkakaroon sa'yo ng isang decision or magkakaroon ka ng transformation at the second kasi dito. You need to be aware daw, no? You need to be aware kasi may mga unexpected na isang situation sa buhay mo. Ako nakikita by the second week na, parang problema. Parang problema siya. Maybe a calamity, crisis, mga distraction sa pupuntahan mo, ganyan. Ako nakikita, o kaya yung mga decision mo, yan, magkakaroon ng distraction, o kaya, disaster, ganyan. Kung ano mang problema na yun, nasa nakita ko dito. Kasi parang nakita ko dito na parang may fears akong nakikita dito. Hindi ko na alam kung ano yun. Tingnan natin si expected and unexpected, kumaga. May kaganapan. Maaring maaring halimbawa, expected na halimbawa may nag-aya sa'yo, tapos bigla kang tumanggi, ganyan. Diba sa'yo para may pagtanggi o may pagkalito, ganyan. O kaya biglang hindi mo inaasahan na biglang magka-problema sa isa sa kapamilya mo, ganyan. Ako nakikita. Kasi magkakaroon daw ng problema. Hindi naman siguro malaki. Four of Swords at the third. About saan? We have the Gemini in air. We have the Fool. Anong nangyari? We have the Fire in Aries and we have the Aquarius, Gemini, and Libra. We have the Air and Aquarius. Also, the Sword is the Libra, Air and Libra. Ang by the third is nakikita ko dito na parang gusto mo magpahinga, parang gano'n nakikita ko dito, no? It's more on recharge, it's more on, kailangan mo daw dito ng mental peace, kasi ang nakikita ko dito, parang medyo may aalalahanin ka, stress, may isipin ka na isang bagay sa buhay mo para matapos. Maaring magkakaroon ka ng mga panibagong plano, ganyan. Ang nakikita ko dito, sa iba sa inyo, yung iba naman sa inyo is meron kayong isang situation sa buhay mo na magkakadoubt ka. No, halimbawa, may gusto kang kausapin, ganyan, o kaya may mga gusto kang puntahan o may mga gusto kang gawin pero may doubt ka. Yan, parang you don't know how to proceed if you take it action or not. May binilak na ba kayo sa buhay niyo? Parang may bilak ka o binilak mo, ganyan. No, maaring may tao dito na hindi na kayo nag-uusap, ganyan. And then maaring ikaw is nakatanaw pa rin doon at naalala mo yung nakaraan. No, dito sa or vice versa tayo sa nakita ko to. Dito yung someone's waiting. No, someone is waiting for a new beginning. Ako nakikita dito. Maaring may mga nakaraan pa na hindi pa natatapos sa iba sa inyo. Yan, at naghihintay pa. No, nagkakaroon kayo ng option sa buhay. Talaga, this time, no?
Kumbaga, dito yung decision na to is nasa inyo. If you decide to move forward or to stay, kung nasaan kayo ngayon, no? Kung halimbawa, nasa sadness kayo, ganyan. Maaring iba dito is nagkakaroon kayo ng, baka meron kayo mga iniisip na the past na mga nangyari, ganyan. Baka na anxiety ka, no? Baka nagkaka-insomnia ka, no? And, o kaya nagkaka-migraine ka this time. May mga deep unhappiness ako nakikita dito na kailangan mo daw i-reset yung sarili mo. You need to start a beginning of your life. Kailangan mo mag-trust ngayon sa sarili mo. I-reset mo. Back to zero ka ngayon. No? Yung mga plano mo, you need to be very careful din sa mga plano mo sa ngayon. Sa nakikita ko dito. The Sun at the Fourth. The Fourth kasi is a Christmas na to. Ibig sabihin, marami talagang mangyayari sa'yo. No, maraming mag-aaya sa'yo. Oh, dalawa na yung sun mo. Oh, we have the sun. O, diba? Dalawa siya. We have the fire, Aries, Leo, Sagittarius. We have the Aquarius, Gemini, Libra. Earth in Capricorn, and the Aries, Leo, Sagittarius. Is may mag-aaya daw sa'yo. No, may mag-aaya sa'yo. Ay, may kakausap sa'yo. May kakausap sa'yo. And then, ang nakita ko dito, medyo nasa sayo daw to. Kung may mag-aaya sa'yo by the Fourth, nasa sayo daw to. Kung sasama ka or hindi. Kasi magkakaroon ka dito ng decision making, no? Kakaroon ka ng decision making dito kung aalis ka or hindi. May mga pag-alis ako nakikita kasi dito. Tingnan natin. Bakit hindi siya, Seven of Swords. The Air and Aquarius and the High Priestess. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng, kasi may mga didesisyonan ka daw dito, sa nakikita ko dito, na kailangan mong gamitin daw yung utak mo and yun, use your head with making a decision din sa nakikita ko dito, na kailangan mo daw na mag-move forward to the future para sa happiness mo. No? Kumbaga, you need to escape sa isang sitwasyon na hindi naman talaga okay sa'yo, or hindi nakakagood sa'yo, hindi nakakagrow sa'yo, or hindi nagwo-work sa'yo, or hindi magiging successful sa'yo. No? You need to trust more to your intuition. Listen to your inner voice. No, you need to take it action. Then ang nakikita ko dito, para magkaroon ka ng bagong beginning sa buhay mo. Dito, you need to create yourself sa sarili mo mismo. No? Ganyan. Ang sinasabi kasi dito, you need to getting away with something. Kasi sabi ko sa'yo, dalawa si Devil, di ba? Kung gusto mo talaga na magkaroon ng kasiyahan or mga successful in your life this time, is kailangan mo ngayon na ikaw mismo yung mag-decision dito. Kumbaga, yung successful na to, yung idea na to, is nasa sa kamay mo. Siya. Yung happiness na, if you want to get your happiness, is nasa sa kamay mo. Tingnan natin. Bakit mahan dito si Halimbawa, we have the the Ten of Pentacles. Kanina pa ito lumabas talaga siya. No? We have the Earth in Virgo. And the Earth in Virgo. Pero ka daw dito na iisipin, the Night and Day, may iisipin ka daw dito na isang tao sa buhay mo. No, sa nakita ko. Or vice versa ako nakikita ito. Itong taon na to is maaring niloka niya. Nag-lie siya, baka mapanaginipan niyo pa nga siya. O kaya,
Oo, baka mapanaginipan mo pa siya. Ganyan. Tao na niloko ka, ng babae, ng lalaki, sneaky person, nagtaksil, ganyan, niloko ka, nagkaroon kayo ng conflict, ganyan, sa iba dito. Yan, parang maiisip mo siya dito. Maaring kakausapin mo or kakausapin ka niya, ganyan. O iisipin mo na kung kailangan ko na ba siyang i-let go, kailangan ko na bang i-withdraw tong tao na to, o kaya sa trabaho, ganun din, kailangan ko na bang mag-retire sa trabaho ko, ganun. Kung ano man yung mga gusto nyong solusyonan in your life, no, sa nakikita ko dito. Kasi nakita ko dito na parang gusto pa nitong tao na to ng isa pang pagkakataon dito. Ikaw or siya, no, sa nakita ko dito, na gusto pa ng isa pang pagkakataon na magkaroon kayo ng mabuo kayo. No? Kasi nandun naman yung happiness. Tingnan ko nga kung sino tong si Ten of Pentacles. Sino ka, Ten of Pentacles? Aring pamilya mo to, kasama mo sa trabaho? O tao na pinahalagahan mo? Tao na ano daw? The Earth in Aries, and we have the Water, Pisces, Cancer, and Scorpio. Ito daw yung tao na ano, na-pressure ka. Tao na sobra kang naging mabait sa kanya. Tao na masyadong naging malihim sa'yo. Yan. Nasa sa'yo na to. Kung gusto mo pa siyang balikan or vice versa tayo balikan or move forward na lang in a new direction sa buhay mo. Two of Cups. Ano yan? The Page of Pentacles. Seven of Wands. Okay. We have the Fire in Leo. Taurus, Virgo, Capricorn. And also we have the Aquarius, Gemini, and Libra. And the Water in Cancer. Okay, at dito now is nakita ko dito na yes, there's a new beginning. Ako nakakita dito sa iyo, no. Siguro na dito yung may mga makakasama ka na mga bagong kakilala, yan. Yan, magkakaroon na kayo ng magiging busy ka this time kasi may mga makakasama ka na mga bago. Mga bagong makikilala siguro or bagong makakasalamuha mo this time, no? Sa nakita ko dito. Maaaring you will receive some text. Ako nakikita dito. Maaaring 3 kayo. Di 3, 4. Oo, 3, 4 eh. Kasi kung titingnan ko dito, kung babaliktarin ko siya, maaaring ito is either 3 babae or 3 lalaki. O tapos isang lalaki. Diba, 3 babae, tapos isang lalaki. O kaya, ina vice versa, 3 babae, isang lalaki. Ganyan. Tama ba? O, tama. Ganun. Parang you will receive something dito. Iba dito, busy kayo dito. No? Kailangan daw na kasi may challenge ako nakakita dito eh. Tingnan natin kung ano yung challenge eh. Medyo tipiran nyo. Mag-ipon daw kayo ng money. You need to save money. Kailangan daw magkaroon kayo ng layunin sa buhay nyo. No? We have the Earth in Virgo. Kailangan daw magkaroon kayo ng layunin kasi papasok na ang 2025, di ba? Kailangan na, this time daw is kailangan nyo na mag-ipon ng pera. This time. Kasi may mga challenge daw na darating sa inyo. No? Siyempre dito, manindigan ka. Sinasabi dito. Kailangan mo panindigan. Kailangan mo daw isiping maigi. No? Kung ano yung mga dapat mong gawin o ikilos. O kaya yung start na yung beginning, ganyan. Gumawa ka daw ng mga bagay na bago sa iyo. Na makakatulong sa iyo, syempre. No? Kailangan daw magkaroon ka ng advanced thinking when it comes to your goal para daw makamit mo to. Arigato namaste.